Sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Ang ikalawa po ay siya ba ay tinawag na Diyos ni Maria at sinamba? At yung ikatlo po ay sa dami po ng relihiyon ngayon, alin po ba ang totoo? At kung Biblia po ba ang pagbabatayan, alin pong sitas ang dapat nating panghawakan? Salamat po. Salamat din sa iyo, kapatid na Chris. Unang-una, nung mangangaral si Kristo, ang ipinangangaral niya hindi yung kanyang sarili, yung Ama. Ang sabi niya sa 7:17 ng Juan, ganito: Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Datapot ang humahanap ng kalwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung palang sugo, ang hinahanap, kalwalhatian nung nagsugo sa kanya, kapatid. Kaya si Kristo, nung naririto siya sa lupa, ang hinahanap niya, yung maitanyag niya yung kalwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Hindi siya nagsasalita para sa kanyang sarili. Ang sinasabi niya, para sa kalwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Kaya, kung ikaw ay naiintindihan mo, kapatid, yung layunin ng isang sugo, na ang hinahanap ay yung kalwalhatian ng nagsugo sa kanya, si Kristo'y sinugo ng Ama. Kaya nung nangangaral siya, ang lagi niyang itinatanyag yung kalwalhatian ng Ama, hindi yung kalwalhatian ng kanyang sarili. Sabi niya, kung ang sino man nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako, sabi ni Kristo, kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Si Kristo yun eh. Sinugo ng Ama, ang hinahanap niya yung kaluwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Kaya hindi mo aasahang ang ipakilala niya yung sarili niya. Ang magpapakilala sa kanya yung Ama, hindi siya. Ano ang pakilala ng Ama tungkol sa kanya? Pakinggan mo sa 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi niyan, hindi ako. O ang sabi diyan, kanino sa anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ang aking anak? Meron bang anghel na pinagsabihan nun? Wala. Sa iisa niya lang sinabi yon, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Muli, sabi ng Diyos, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O tanong mo, sinabi ba ng Diyos na dapat sambahin si Kristo? Ayan, sabi ng Diyos yan eh. Nung dalhin niya ang kanyang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng anghel. Kung tao yan, papasamba ba yan? Baliktad naman, yung pang-anghel ang sasambay, tao lang pala naman siya. Ibig sabihin, hindi lang tao ang dapat sumamba kay Kristo, pati anghel. Kung yung anghel dapat sumamba kay Kristo, lalo naman tao ka. Di ba? Sa tanong mo, sa pangangaral ni Jesus, sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Ang nagsabi yung Ama. Kasi hindi niya sinasabi ang bagay para sa kanyang sarili lang. Ang hinahanap niya yung kaluwalhatian ng Ama na sa kanya'y nagsugo. Kaya ang Amang nagsasabi ngayon na siya ay dapat sambahin. At pinasasamba siya sa anghel. At sinabi niya rin yan sa mga apostol. Kaya naman sinulat ni San Pedro sa 1 Pedro 3:15. Ang sabi niya sa mga tao ganito,
kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. O sinasamba talaga Kristo. Kung tao yan, sasamba ka ba sa tao? Mali yun. Ang Kristo hindi tao. Siya'y ipinasasamba sa anghel at ipinasasamba siya sa ating mga tao. Ang katunayan, may mga sumamba kay Kristo nung araw lumuluhod sa paa niya Hindi naman siya tumutol. Kasi authority niya yun na sambahin siya Ginawa siya ng amang napakadakila para maging karapat-dapat sa pagsamba ng tao, pangalawa sa ama. Pakinggan mo, sa isang talata ng Lucas, ganito ang ating mababasa. 17:12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila. At isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan na nga roon ang 9? Walang nagbalik upang lumawalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Kita mo sabi ni Kristo, nung nagpatira pa yung naggumaling sa ketong, sabi ni Kristo, hindi ba 10 ang luminis? Bakit iisa lang itong nagbalik at lumuluwalhati sa Diyos? Sino ba yung niluluwalhati nung ketongin? Hindi ba siya? Kaya Diyos siyang Kristo. Diyos yan. Kaya nga pumayag siyang luwalhatiin siya. Tinan mo yung anghel. Nung magpatira pa si Juan, ayaw pumayag. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayaw nung anghel na magpatira pa sa kanya si Juan. Alipin din ako. Si Kristo ba? Tumutol ba nung magpatira pa sa kanya yung may ketong na gumaling? Hindi. Sabi pa nga niya, hindi ba 10 luminis? Bakit isa lang itong nagbalik na lumuluwalhati sa Diyos? Sino bang sinasamba at pinapasalamatan nung may ketong? Hindi ba siya? Kasi, ang pagluwalhati mo kay Kristo, pagluwalhati mo rin sa Diyos. Bakit? Diyos yun anak ng Diyos yun natural. Niluwalhati mo yung anak ng Diyos, niluwalhati mo ang Diyos. Kasi pareho naman sila Ang ama ay Diyos, siyempre yung anak niya ay Diyos. Kaya sa tanong mo kapatid, sinabi ba ni Kristo na siya ay Diyos nang nangangaral siya? Basahin natin sa 10:30 ng Juan, kapatid na Daniel. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Nakita mo, kapatid? Nung sabihin ni Kristo sa mga Hudyo, ako at ang Ama ay iisa, naintindihan ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Kristo. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa, ang ibig sabihin, kung paano yung Ama ay Diyos, siya rin ay Diyos. Ang sagot ng mga Hudyo, binato siya ngayon. Babatuhin siya. Tinanong ni Kristo,
Ba't niyo ako binabato? Ano bang ginawa kong masama sa inyo? Marami akong ginawang mabuti. Ano sa mga gawang yaon ang ibinabato niyo sa akin? Sabi ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. O kita nyo, ang pagkaintindi ng mga Hudyo, nung sabihin ni Kristo na siya at ang Amay iisa, naintindihan ng mga Hudyo ang kahulugan ng salita ni Kristo, na kung paano yung Ama ay Diyos, siya ay Diyos din. Ano ngayon ang sabi ng kasulatan? Sabi ni Kristo, hindi baga nasusulat sa inyong kasulatan, sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kayo man tao rin kayo, pero sinasabing kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niyang Diyos, yaong mga tumanggap ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Kahit pala ikaw ay tao, tinanggap mo yung salita ng Diyos, natatawag ka rin Diyos yun pang anak mismong galing sa sinapupunan ng Ama. Si Kristo naman di galing sa alabok Basahin natin yung 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak galing sa sinapupunan ng Ama yan. From the bosom of the Father. Nasa sinapupunan siya ng Ama nag-umpisa. Bahagi siya ng pagka-Diyos ng Diyos. Parang si Eva. Si Eva, tadyang ni Adan. Kinuha ng Diyos, ginawang babae. Kaya si Eva, bahagi ni Adan. Si Kristo, bahagi ng Ama yun. Dahil siya'y nasa sinapupunan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ipinanganak siya. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Mismong ang Diyos ang nanganak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kaya nga hindi pa nililikha ang mundo. Wala pa si Maria. Ipinanganak na ng Diyos yung kanyang anak. Ang tawag doon, bugtong na anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nanganak dahil nanggaling sa kanyang sinapupunan. Sabi sa Biblia. Ngayon, ano naman yung pinanganak ni Maria? Basahin natin sa Gs 5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang kanyang existence hindi nag-umpisa sa sanlibutan. Sabi niya, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? May pinanggalingan siyang lugar sa labas ng sanlibutan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ni Kristo, na pagpasok niya sa sanlibutan, doon siya tumira, doon sa katawang ipinanganak ni Maria. Basa sa Colosas 2:9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, sa Kanya, dun sa katawan tao, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. Yung laman, yung katawan tao, nananahan dun yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sabi ng kasulatan. Kaya, isang katawan ng sa akin ay inihanda mo. Inihanda ng Diyos ang isang katawan para sa Kanya. At yun nga yung katawan na ipinanganak ni Maria. Yun. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, sa pangangaral ni Jesus, sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Sinasabi ng Biblia na siya ay dapat sambahin. Sinabi ng Ama, sasambahin siya, pati ng anghel. Sinabi naman ng mga apostol, dapat sambahin si Kristo. Pero hindi siya nangangaral para sa kanyang sarili kasi nung nangangaral siya sa lupa, ang hinahanap niya ay ang kaluwalhatian ng Ama. Ngayon, sinabi ba niya na siya ay Diyos? Nung sabihin ng mga Hudyo sa kanya na
ikaw ay nagpapakunwaring Diyos, kaya niya sinabing ang kahulugan nung ako at ang Ama ay iisa, naintindihan ng mga Hudyo, ini-introduce niya yung kanyang sarili na siya ay Diyos na kagaya ng Ama.